Ayun, hinabagat mga kalitar. Taga! Wala ka mga kapitan! Nakaligaw pa yung saranggola. Sakay na po tuloy sa parisukat! Pakinig ko eh. Kumitay na! Eh... Kamusta kayo mga altar? Magandang umaga. Magandang patanghali pala mga kalitar. Ayan, napakalakas ng hangin yan mga altar. Magte-display tayo mga altar itong saranggola. Itong kupas mga kalitar. Ito mga altar ginawa ko noon. Kaso pinaklas din namin to. Tapos pinalta ng puwet mga kalitar. So ngayon tayo-display ulit natin mga altar. Ito kay Leo na itong saranggolang to. Kinayas ko yung baskagan nito mga kalitar. At tingnan natin kung magiging okay na ulit yung lipad mga kalitar. Bali, ito mga kalitar, napakaganda ng panahon ngayon mga kalitar. Yan, kita nyo naman yung buhok ko mga kalitar. Sobrang lakas ng hangin mga kalitar ay kung saan nagpupunta. So try natin ito mga kalitar. Tawag dito mga kalitar, puwet kupas. Tapos ayun yung may-ari mga kalitar, si Leo. So try natin kung ano magiging resulta ng lipad niya mga kalitar. Set lang natin yung camera. Ayan na mga altar sa saranggola, wala siyang sumba mga kalitar ha. Pwede siya lagyan ng sumba. Kaso test play lang muna, test play agad. Kagagaling ko lang mga altar sa isang vlog, nagpalipad ako ng Vietnam kite. Ito hinabol lang namin kasi dumating si Leo. Puntahan natin si Leo mga altar. Ganda ng hangin mga altar, ang lakas. Pero kanina nung maaga pa kasi ako nagpalipad mga kalitar. Ngayon kanina, alumpihit. So palibasa maaga pa mga kalitar, yung hangin umiikot. Nagtalang ako kanina sa puntang Kanluran, ang saranggola mga kalitar. So mas naman siya galing sa Kanluran. Pero nung katagalan sa taas, umikot yung hangin. Nagpunta siya sa puntang ibaba. Tapos pumihit mga kalitar, nagpapunta pa ng Kanluran. Kaya ibinaba ko na yung saranggola. Tapos ngayon mga kalitar, panayo na yung hangin kasi medyo upat ang halina. Pag umaga talaga ganun mga kalitar. Tapos mamayang hapon, dito kasi sa amin sa hapon, pag bandang mga alas 3 hanggang alas 4, nawawala na yung hangin. Ang balik na ng hangin alas 5. Sa umaga naman nagkakameron mga kalitar mga alas 7, alas 8. Yan. Tapos ngayon mga kalitar, ito na yung saranggola ni Leo. Mga kalitar yung pinalipad natin, yung kay Leo. Ayun. Ay dumili mga kalitar. Blurred yata, blurred. O di ba mga kalitar, hindi pa na yung hangin. Humihina. Sabay saranggola. Ayun. Tumidilim. Ay, nakita eh. Mga kalitar. Oo nga, kumikita yun. Tumatapat mga kalitar o ang tawag sa iba kasi ng kitay, namamayong. Sa amin kitay. Ayun mga kalitar, kumitay na. Pakinig ko eh. Kumitay na. Hey. Damusak. Ayun eh, tapisak na eh. Mga kalitar. Napakaganda ng lipad mga kalitar. Ayan. Si Kitay. Ito mga kalitar, si Kitay pala ito. Ayan. Ayan mga kalitar, nakapagpalipad na ulit. Hoy, diretso eh. Wow naman. May bago ka na naman saranggola. Ilan saranggola mo na yan? 7. Pampito na. Nakakaipon na mga kalitar na saranggola si Leo ah. Pampitong saranggola niya na. Tapos may ginagawa pa. Ilan ba ang ginagawa mo? 3 pa. Grabe naman yung saranggola Leo. Talagang walastik. Parang pwedeng ano yan ah. Parang pwedeng idaya yan ah. Magaling mga kalitar. Magaling. Simple lang yung saranggola mga kalitar, kupas. Kung tawagin sa amin kupas. Oh, kitay pata. Oy. Lagi na mga kalitar na habol sa amin oh.
mga altar yung bago kong best friend. Ayan. So, tingnan natin kung mahawakan natin ating bagong best friend. Hey! Ayaw. Ayaw, diwag. Mga kalitar. Init mga kalitar. Buti na lang may hangin. Oh, di ba? Lalo kung may sumba yan mga kalitar. Kahit maliit na sumba lang, hindi siya pwedeng lagyan ng malaking sumba. Kasi pag yung papagayo o saranggola lumilipad ng walang sumba, ang pwede dyan mga altar na sumbahan, maliit lang kasi pag nilagyan mo susobra yung ulo, bibigat. So ito mga altar yung paligid natin. Pagmamasdan nyo naman kung pagmamasdan natin mga kalitar, medyo kulimlem pero mahangin. Kanina uminit. Yon, haluan pa rin yung panahon mga altar, di ba? Mainit doon. So, may mga ganong kulay na parte. Nalito yung green. Tapos dito, kulimlem. Pero hindi yan uulan mga kalitar. Ganyan talaga kapag nag-uumpisa na yung tag-araw. At napapansin nyo naman mga kalitar na yung damo hindi na masyadong berde. Kasi isang araw mag-uumpisa na yung matuyo. Ayun mga altar, kite trail. May kite trail pala dito. Ayan. So may test fly, may gagamitin pala. Ganito pala mga kalitar, testing namin. Kaya nito, yon. Kaya ito kasi mga kalitar, matibay naman to kaso kailangan sa malalambot lang na saranggola mga kalitar. Dala pala ni Leo yung kanyang kite trail. So ito test fly natin yung kite trail. Hindi naman agad sinabi ni Leo mga kalitar na dito pala yung kite trail niya. Ayan. Okay. Testingin natin, bababa lang ni Leo yung saranggola mga kalitar, tapos testing natin yung kite trail. First time gagamitin tayo, hindi? Gamit mo na saan? Sa bagong puwak. Toro-toro gamit na? Okay, ito mga altar. Test natin. I-test natin tong kite reel, na bagong kite reel. Ayan. Tapos, ito mga kalitar yung ginamit namin ngayon. Tanse. Itong tanse talaga mga kalitar, kahit saan to pwede kasi napakatibay naman talaga nitong tanse. Ito namang ganitong kite reel mga kalitar o nylon, hindi siya pwede sa malalaking guryon mga kalitar syempre. Ito maganda to sa mga saranggolang malambot lang gaya ng mga nabibili sa Lazada mga kalitar. Ayun, hinabagat mga kalitar. Taga! Wala akong kapitan! Ay, hinabagat, nakakalita. Pulupot mo sana. Taga lang ha, pupulunin ka. Ano? Taga, magkubitawan. Hawa ko sa may pulunan. Nakaligaw pa yung saranggola. Sakay na po tuloy sa parasukat. Ayun, sa may amin. Nakaligaw. Sakay na po tuloy yun. Tina! Bisis ka, hindi. Tina! Naku nga, hindi. Hinabagat mga kalitar, nakaligaw. Sobrang ganit nun. Puntahan ko yung saranggola mga kalitar. Sa amin lang nagpatak sa may likod. Mga pangyayaring di aasahan mga kalitar. Shoot sa may mga kalitar doon sa amin. Ha? Ayun mga kalitar, tingnan natin kung saan naputol. Nabagat kasi mga kalitar yung saranggola. Wala pa naman akong dalang mga kalitar, wala akong dalang tripod. Kaya nakaharangan ng kamay natin yung camera. Buti na lang mga kalitar, hindi lumayo yung saranggola. Kita ko kung saan bumagsak. Ha? Putol! Natanggal sa parasukat! Tanggal mga kalitar pala sa pagkakabuhol. Ayan mga kalitar. Dito nga sa bahay nagpatak mga kalitar. Saan naman nakita? Saan? Saan bumagsak?
Hindi pala mga altar na putol. Natanggal mga kalitar sa buhol. OMG. Mga altar, nakuha ulit natin mga altar. Doon tayo galing mga altar sa may palayang yun, sa may berde. Nadamuhan doon. At ito saranggol natin, pumatak sa harap ng bahay ko mga kalitar. Ayun doon lang yung bahay ko. Diba? Napakabuenas, hindi pa nagpatak sa ano yun mga altar, sa puno. Nagpatak pala sa puno, sabi na aking anak, kaso humangin doon ng malakas, nagpatak ulit. Diba? Tetestingin pa na natin yung kite reel mga kalitar. Pero yung kite reel, totoo nga habaan mga altar kasi. Pwede ka naman. Kasi hinahabagat mga altar, sobrang lakas ng hangin yan. Yung kite reel hindi pa natin sigurado kung kakayanin niya yung saranggolang to. Hindi na rin tataasan mga kalitar kasi baka makaligaw na naman, mapitpas na puno. Tara, ito na. Test fly natin yung i-testing natin yung kite reel. Harap lang ako ng stand mga altar center. Testing natin yung kite reel mga altar. Pakinggan natin. Ito mga altar yung kite reel. Pakita mo nga yung kite reel natin. Yan yung gagamitin natin kite reel mga kalitar. Lakas ng hangin. Tigas pala, zero pala to. Ha? Zero. So, test fly ulit natin mga kalitar. Huwag na sana makaligaw. Hawakan ko na mga altar para ma-video na agad natin. I-front camera ko na. Mga kalitar yung saranggola. At ito yung gamit nating kite reel. Yung pinaka yung ating pinaka tali. Testing natin yung kite reel nya. Kung matibay yung taling nakakabit. So mamaya paliwanag ko kung anong nangyari doon sa pagkaligaw mga kalitara. Kung bakit. So ito na mga kalitara. Ayun. Huwag kang palalagot. Ano? Nasipol? Kaya ka? Lapitan natin yung papalipad. Ayan mga kalitar yung saranggola. Saan na ba? Ayun mga kalitar ang problem. Nakalak pala. Wakay. Ah, parang mapuputol. Yeah. Hindi ka mapuputol. Galit ah. People left. Habagat mga kalitar, nahabagat oh. Sipul mga kalitar, yung sipul talaga oh. Nagwawala yung saranggola sa lakas ng hangin. Matibay pala ng tali na. Matibay pala yung tali mga kalitar. Ito kaya talaga nito siguro sa jato kasi malambot to mga kalitar. Malambot yung pakpak ng saranggola. Parang nakatakot sumarap sa may tansi mga kalitar. Parang pag naputol, ramdam ko tatama sa muka. Ang lapis pa ng tansi. Natali. Hindi namin hinahabaan mga kalitar kasi pag hinabaan namin yan, sobrang lakas ng hangin sa taas. Baka habagatin uli. Makaligaw na naman mga kalitar. Oh, lagpas na. Nalagpas. Hirap pala ko dito. Paano ibababa? Mahirap nito mga kalitar yung pagpababa nitong saranggolang to kasi ang hirap hawakan sa
sa kanyang pinakatali. Sobrang talas mga kalitar. Di ba? Ayan mga kalitar, nanonood ng aming pagpapalipad. Sobrang init daw para daw kaming nagpapakasira sa ulo. Nangingiti ang baka. Sabi nung baka ay talagang ito nung iti malaking diferensya eh. Baba pa lang yan mga kalitar. Hindi namin papataasin. Oo. Tibay pa rin ito. Tibay. Tinetesting namin mga kalitar. Sulit naman yung tibay mga kalitar nung nung pinakatali. So yung masasabi ko lang, kasi nakagamit na ako dati ng ganyang kite reel, huwag nyong bibiglain yung paglulos niyan mga kalitar, kasi pag nag-init yung plastic, gawa yung jollen niya, umiikot yung jollen niya sa loob. Pag umikot niya na mabilis, matutunaw yung plastic, sobrang init, tapos magi-stuck siya. Kaya dahan-dahan lang yung pagtustos ng ganyan mga kalitar. So yung pagkalagot nga pala kanina mga kalitar nung ating saranggola, hindi siya nalagot. Kumbaga sa parasukat niya, may buhol kasi yung pinakadulo mga kalitar ng tanse. Na tanggal mga kalitar yung pinakabuhol, kasi doon nakalock yun mga kalitar. Nung natanggal, lumigaw mga kalitar sa parasukat. Kaya ayun, lumagwa yung saranggola natin. So wala kasi tayong mga kalitar, yung tawag doon, wala tayong kalikol. Yung pinakalock sa dito sa parasukat. Pakita ko sa inyo yung kung ano itsura ng kalikol mga kalitar. Ito yung kalikol na nakakabit sa kite reel mga kalitar. Kalitar, na ibaba na namin yung saranggola. Ito na yung saranggola. Ito nga pala, speaking of ulak mga kalitar, ito yung swivel mga kalitar. Ayan, ganyan siya mga kalitar, di ba? Ang dumi ng kamay ko mga kalitar, may sugat pa, bahala na kayo dyan. Yung aking kasing, yung tansi ko kasi walang ganito mga kalitar. Napakahalaga nitong may ganito mga kalitar, kasi ito hindi nagpipilipit yung tanse at madali pang alisin mga kalitar. Bakit? Ayan. Okay. Tapos na mga kalitar, na-testing na namin tong kite reel. Ayos naman siya, matibay. Ang payo ko lang dito, huwag nyo gagamitin sa mas malaking saranggola o mas matigas sa pakpak. Ito kasi mga kalitar, napakalambot lang ng pakpak nito. Ito nga, kayang paliparin ng hindi tinatalang mga kalitar eh. Okay, di ba? At ayan na mga kalitar, hanggang dito na lang yung ating pagpapalipad. Abangan nyo ulit mga kalitar, may papaliparin ako isang araw malaki. May ginagawa akong malaki mga kalitar, kaya antayin nyo yun. So pabalat na lang, may pabalat na siya yung pakpak, pero hindi pa kabuuan mga kalitar. Pag napabalatan ko siya ng kabuuan mga kalitar, pwede na natin siyang i-test fly mga kalitar. So abangan nyo yan mga kalitar.